Hi mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Nakakatuwa na isipin na tayong lahat sa likod ng ating mga pinagkakabalahan ay patuloy pa rin tayong naghahanap ng panahon upang makapagnilay at makinig ng mga mabubuting aral na ating makukuha sa mga pagbasa natin araw-araw. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa, patuloy na pakikinig at pagsusuporta sa napakaikling pagninilay na ito. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay araw ng Lunes, nasa ika-22 araw na tayo sa buwan ng Hulyo. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga gawain at pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 20, versikulo 1, 2, 11 hanggang 18. Dito makita natin na si Jesus, nang siya ay inilibing. Marami sa mga tao at lalong-lalo na ang kanyang mga alagad ang talagang nalungkot at nag-isip kung ano ang sunod na mangyari. Hindi nila natandaan ang sinabi ni Jesus na pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay muling mabuhay. Kaya ito si Maria Magdalena ay talagang naghanap ng paraan upang makita niya, bisitahin niya, dalawin niya ang puntod ni Jesus. Ngunit nakita niya ito na wala ng laman, kaya natakot siya. Posible nag-isip din siya kung saan kaya, kinuha kaya ang katawan ni Jesus o saan pumunta. Kaya nang makita siya ni Jesus, natakot din si Maria dahil hindi niya masyadong napansin. Pero sa kanyang kaloob-looban, nadama niya ang tunay na kagalakan. Kaya sabi ni Jesus, sumayo kayo at sabihin ninyo kung ano ang inyong nakita. Nakita nila na si Jesus ay muling nabuhay. Kaya siguro para sa akin mga kapatid, mas magandang sa ating pagiging alagad, sa ating pagiging binyagan, sa ating pagiging Kristiyano, sana maging instrumento tayo ng mabuting balita sa bawat isa. Huwag tayong huminto na magpahayag ng kabutihan. Huwag sana tayong maglaan lang, mag-aksaya ng panahon sa mga walang kabuluhang kwento, mga walang kabuluhang pag-uusap. Kundi, kung mag-aksaya man tayo ng oras, ito yung pagpapahayag ng mga mabubuting balita na magdulot ng inspirasyon, pag-asa, kagalakan, at buhay sa bawat isa. Amen? Kaya siguro mas magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. Ako ba ay naging instrumento ng mabuting balita sa aking kapwa? Ang mga salita bang namumutawi sa aking bibig ay nagdulot ba ng inspirasyon, pag-asa, kagalakan, at buhay sa aking kapwa? Kaya patuloy tayong magsikap, patuloy tayong maging mabuti. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tunay na saksi mo sa iyong pagkahari. Tunay na saksi ng iyong muling pagkabuhay.